Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umawit sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ang bawat ningning ng buwan at bituin, ang lahat ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umaawit, kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y
the shadows, you wiped my tears away. And I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days. And I pray prayers to heaven from my lowest place. And I have held the blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough, enough. No matter where I am, I'm standing in your love. On the mountaintop, about my life to the one who sent me there. Hello! Good morning po sa ating lahat. Masaya ba tayo sa ating pagsamba ngayong umaga? Okay, sabihin nga natin, God is good. All the time. Ayun, God is good. Hindi na natandaan. Okay, at sa ating pong pananalangin, ating pong inaanyayahan ang sambahayan po ng kapatid na Aba Ringgor. At dahil po sa wala po ang kapatid na Aba, nandito po yung kanyang mga anak at tayo po ay lalapit sa Panginoon at yung pong patuloy na pagsuporta ng ating mga kapatid na ito para po sa ating church building. Kaya naman, ang kanilang handog ay ang kanilang buhay at yung kanilang paglilingkod at patuloy na pagkakaloob para po sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin sa umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon, upang aming pagsamba ay sa iyo po lamang namin maiukol. Napakaganda ng panahon, Panginoon, at patuloy na sa amin pong gawain na pagsambay, samahan nyo kami, Panginoon. Gabayan nyo kami. Maranasan namin, Panginoon, na sa aming pagsamba ang kapangyarihan ng iyong salita at patuloy na pagpapala sa aming buhay, lalo na sa aming mga spiritual life. Aming Ama at aming Diyos, nandito po ang pamilya ng aming kapatid na Aba Ringgor, na ngayong umaga, Panginoon, narito ang kanyang mga anak, lumalapit po sa inyo. Kayo ang Diyos na nagkaloob po sa kanila ng pananampalataya. Gayon din, Panginoon, binigyan nyo ng pagkakataon na sa umagang ito ay maipanalangin, Panginoon, ang kanilang buong sambahayan. Panginoon, bagamat ang aming kapatid na Aba Ringgor ay nasa Canada, kasama po ang kanyang mga ibang anak doon. Panginoon, dalangin po namin sa inyo na patuloy po ninyo siyang pagpalain ng kalakasan. Lalo na, o Panginoon, ma-enjoy po niya yung kanyang pananatili doon habang kapiling ang kanyang mga anak, apo at manugang. Salamat, o Diyos, sa iyong kabutihan. At dalangin ko, Panginoon, na ang aming kapatid na Aba ay lalo po, Panginoon, lumakas, tumatag ang kanyang pananampalataya dahil kayo ang Diyos na nagkakaloob nito sa kanya. Kaya naman, dalangin ko yung kanyang mga anak na ito na nandirito, Panginoon. Kayo po ang aming dinadalanginan. Dahil po sa kanila pong pagmamahal sa inyo at pagmamahal sa kanilang magulang. Narito sila at sila'y ipinirepresent ang kanilang sambahayan. Pagpalain mo po sila, Panginoon, ang kanilang pamilya. Gabayan mo sila sa bawat araw, ingatan, maranasan, Panginoon, ang mga biyaya mo. Ang pag-iingat, kalakasan, kalusugan, at patuloy na katatagan ng pananampalataya. Kaya naman, o dakilang Diyos, sa inyo pong pagpapala, akin pong itinataas ang kabuuan ng pamilya ng aming pong kapatid na Aba Ringgor. Hayaan mo nga, o dakilang Diyos, na sa pagkakataong ito ay maranasan po ng pamilyang ito ang iyong walang hanggang pagpapala. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. At ayan mo nga, o dakilang Diyos, ang iyong basbas ay maranasan po nila yung favor mo sa mga sandaling ito. Mga minamahal na mga kapatid, maghari nawa sa inyo ang patuloy na pagmamahal ng ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang kahabagan, ang kanyang kapangyarihan, maranasan ng bawat isa sa inyo ang patuloy na biyaya mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pag-iingat, patuloy na paggabay, patuloy na pagsama, at patuloy na mga pangako na inyong maranasan sa kanyang salita. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, pagpalain kayo ng Panginoon ng kalakasan ng katawan, kalakasan ng loob, katatagan, at patuloy na pangunguna at paggabay sa inyo ng Banal na Espiritu. Mula ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan, pwede po bang bawat isa ay tumayo po sa umagang ito at pakibati naman po yung ating pong mga katabi na isang mapagpalang pagsamba po para sa ating Panginoon. Hallelujah! At pwede po ba bakitanong inyo pong katabi, kapatid? Ready ka na bang lumalim sa umagang ito? Hallelujah! Come on, yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. O Diyos, wala po kaming nanaisin kundi mas makilala ka, Panginoon, sa umagang ito. Kaya sama-sama po nating awitan at dakilain ng Panginoon. Hallelujah! Kumuha sa galak tayo umawit sa Panginoon. Sumayaw sa galak lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, lumundag ng mataas, sa galak ay sumayaw. Sumayaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, lumundag ng mataas, sa galak ay sumayaw. Sa pawit na natin ang Panginoon, sing! Sumayaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, lumundag ng mataas, sa galak ay sumayaw. Sumayaw sa galak. Hallelujah, Panginoon. Kunin nga mo ang mga puso'y napupuno ng kagalakan ng Diyos. Hallelujah. Salamat. Mga kamay taas, lumundag ng mataas, sa galak ay sumayaw. Kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay bawat sa presensya
pupurisin namin, Panginoon, sa umagang ito. Yan. Minsan po sa pagkakataong ito, pwede po ba nating itaas yung ating pong mga kamay as a sign of commitment? Dahil po sa awitin po itong ating aawitin. Isa po itong bagong awitin. And I pray po sa bawat isang maging commitment po natin ito sa Panginoon. Dahil kung meron man po tayong malalim na relasyon sa Panginoon, mas naisip po natin na magkaroon ng malalim na pagsunod sa Kanya. Dahil Panginoon, kung nasaan ang kalaliman, nariyon ang iyong kadakilaan. Kaya Panginoon, let us immerse by your Holy Spirit, Panginoon, sa lugarang ito. Kumilos ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Because into the deep, Jesus, we will fully follow and we will fully surrender to your presence. Hallelujah, Jesus. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus, in you. When my hands stretch out towards the sky, oh, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus, in you. Your love is a flood, and I'm caught in the current of the living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the waters.
feel the presence of Jesus in this place. Lord, you look into our hearts, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, yung aspeto na aming mga buhay na kailangan po namin lumalim, Panginoon, doon mo kami dalhin, Panginoon. Hallelujah. Come on, sing. And your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. In your presence is a flood, and I'm caught in the wonder you have taken me over, for you have won my heart. Hallelujah. Come on, ibalik po natin sa ating Panginoon yung pinaka-the best na palakpak. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo ang pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para sa inyo. Tayo po ay sama-sama manalangin. Father God, Heavenly Father, we glorify and praise your name. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa napakagandang umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na minsan pa ikaw ay aming masasamba, maluluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Ama, sa mga sandaling ito, linisin niyo po kami. Ano man pong karumihan ang nakikita niyo sa amin. Sa aming mga ikinilos, sinalita, sa aming mga pagkukulang, mga pagmamalabis, Panginoon, patawarin niyo po kami. Dalangin po namin sa umagang ito, Panginoon, ang inyo pong banal na Espiritu ang siyang pumagitna sa amin. Ihanda mo po, Panginoon, ang aming mga tainga na ma-focus sa iyong mga salita na dadalhin mo sa aming umaga, Panginoon. Dalangin po, Panginoon, ang aming mga puso at aming isipan na maging mabuting sisidlan din ng iyong mga banal na salita. Dalangin din po namin, Panginoon, sa umagang ito, ang iyong anak na gagamitin mo. Puspusin mo po siya, Panginoon, ng banal na Espiritu. At ikaw po, Panginoon, ang makita namin sa kanyang katauhan at hindi po ang kanyang sarili. Ama, sa umagang ito, tunay na ikaw lamang po ang aming pinapupurihan at ang aming niluluwalhati. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maari na pong maupo ang kapulungan. So, binabati po natin ang ating mga nasa online, no? At syempre po yung ating mga nasa on-site. So, welcome po lahat na nandito ngayon kasama natin sa ating pagsamba. No, gayon din po, meron ditong visitors, si Jasmine Kalayag. So, wini-welcome po natin si Jasmine. Ayan po siya. So, invite po ni kapatid na Bert Santiago. Okay, so ganun din po yung iba pang mga bisita natin na hindi man nabati o nabanggit ang inyong pangalan. So welcome po at sana po ay palagi namin kayong makasama sa ating pagsamba. Okay, so sa mga sandali pong ito, ihanda po natin ang ating puso't isipan sa mensahe ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ng UCC Plaridel Administrative Pastor at District Superintendent of Bulacan, a very dynamic speaker and visionary pastor. Walang iba kundi ang ating minamahal na DS Pastor Joel Binta. Ayan, magandang umaga ho sa ating lahat. Napakabuti ng Panginoon dahil nagpapatuloy po tayo sa pagsamba ngayong umagang to. Sige, isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Amen. And then, pakibati nyo po, official na pagbati. Kanina ho, casual. Official na pagbati sa katabi mo, yung magandang ngiti. Sige po, batiin nyo po ng isang magandang umaga. Ayan.
Kung kanina ho medyo pasimangot, ngayon po dapat nakangiti na. Okay? Ayan, bago po ang lahat, nais lamang pong ipaabot ng sambahayan ng aking may bahay, ang ating Jack Silvia, ang pasasalamat po sa panalangin, tulong pinansyal na ipinabot niyo po sa aking biyanang babae, ang aming mama. Siya po ay nakalabas na sa hospital last week, nung Friday. At ngayon po ay nasa bahay na, doon po nagpapagaling. Kaya nagpapaabot po ang buong sambahayan ng Dagman sa napakagandang pagtutulungan po natin. Actually ho, personal po dinala ng ating po mga elders yung pong tulong para ho sa aking biyanan. Kaya sobrang galak na galak ang puso ng aking biyanan sa biyaya at pagpapala na inyo pong ibinahagi. Kaya ang patuloy na biyaya ng Panginoon ang maranasan natin at magbalik sa inyo ng higit pa sa inyo pong inaasahan. Ngayon pong umagang ito, nagpapatuloy po tayo sa ating series, Going Deeper. At sinimulan po natin last Sunday po yung ating topic, na talagang deeper obedience. Deeper obedience. Gusto ko lang hong ipaunawa sa atin, katulad po nung lagi nating inuulit-ulit, mahirap pumunta sa malalim kung ikaw mismo hindi mo naranasan yung lalim ng iyong pananampalataya, pagkilala, relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin yung malalim, andoon yung pagpapala, andoon yung tagumpay, andoon yung mga magagandang plano ng Panginoon. Doon po natin tinitingnan yung deeper place sa buhay natin. Isang malalim na kalalagayan kung saan andun yung biyaya ng Panginoon, naroon yung tagumpay para sa atin. Kaya lang, it is impossible na we go deeper kung hindi tayo nag-grow deeper. Kaya nga po, sobrang importante po nung ating pinag-aaralan ngayon. Hindi po natin ito tinatalakay lang for us to have an information, pero gusto natin talaga na magkaroon tayo ng malinaw na pagtuturo kung saan po ito'y magbibigay naman sa atin ng malinaw na pagsasabuhay. Huwag nating sasayangin ang mga aral ng Panginoon na napakinggan mo lang pero hindi mo hahayaang maging direksyon ng iyong buhay ngayon. Because the purpose kung bakit inihahayag ang salita ng Diyos, una is to glorify God at para tayo naman ay magkaroon ng tinatawag na transformation. At sa series po natin ito na Going Deeper, ay kinuha po natin yung isang particular chapter sa Bible. Yung pong Luke chapter 5 o yung Lucas kabanatang 5, talatang 1 hanggang 11. Pero inano po natin ito, hinati-hati natin hanggang sa makarating tayo sa 4 na linggo para lang maintindihan natin yung going deeper. At doon nga po sa Luke chapter 5, makikita natin ang isang napakagandang karanasan sa buhay ni Apostol Pedro nung siya'y unang tawagin ng ating Panginoon. Ito yung senaryo kung saan po si Peter at ang ilang mga mangingisda ay tinawag ng Panginoon para kanyang maging disipulo. Binasa po natin yung talata nung nakaraan, yung chapter. Ito lang po yung ito lang po yung gusto kong matandaan din natin. Itong experience ni Peter, 'di ba? Magdamag na ng huli, walang nahuli. Pero nung dumating ang Panginoon, inutusan siya na iusog ng kaunti para magamit yung kanyang bangka para maging platform. And then after that, na-experience niya yung tinatawag na depth, yung lalim. Yung lalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga parang ganito lang. Yung experience ni Peter, parang talo na, pero nanalo pa. Tama po ba? Kasi yung magdamag na nagpagod at walang huli, talo eh. Pero kinabukasan, nung ma-meet si Jesus Christ, nanalo. Ang gandang experience po noon. Actually, meron ako ipakikitang video sa inyo. Anak, pakiready yung video, Ipakikita ko yung video sa inyo. Ito po yung naganap nung SEA Games, itong taon lang na to. Ang Team Philippines, ladies team relay, ay lalaban ng gold, kalaban na ang Indonesia. Ito po ay 100 meters team relay, obstacle po ito.
Ano? Gold po ang pinaglalabanan dito. Ang kompetisyon na to nakakakaba kasi naiiwanan ng Pilipinas. Ano? Iwan ng Pilipinas, mukhang talo na kasi ang bilis ng Indonesia eh. Pero tingnan po natin yung pong senaryo na to. Okay? Sige nga po. Seconds. Đọc Vinity. Đọc Vinity. Bà Kalakan ni team 1 របស់ Philippines Indonesia ចេញដំណើរហើយរវាងបាទ Kalakan នេះបាទ Sandy ជាមួយនឹង Ayu បាទ Indonesia ធ្វើបានល្អបាទឥឡូវមក Kalakan នេះទី 2 បាទគឺ Kalakan នេះបាទ Agun និង Marites បាទ Indonesia ធ្វើបានល្អមែនទែនបាទឥឡូវ Kalakan នេះទី 3 បាទ Mickey Rama Yuna ឥឡូវនេះបាទ Yuna ជាមួយនឹង Mickey បាទឥឡូវបន្តអីអើយបាទកន្លែងនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយបាទ Kalakan នេះបាទ Mickey ធ្វើបានល្អមែនទែនបាទឡើងទៅតំបន់នៃការជិះបាទអូបាទសំខាន់មែនទែនបាទគាត់ឡើងទៅបាទឡើងនៃការឡើងនេះបាទគឺទៅជា Philippines បាទគាត់ឡើងបានល្អជាង Sino rito kinabahan? Diba mukhang talo na, nanalo pa. Amen po ba? Alam nyo sa buhay, minsan parang ganyan, ano? May experience ba tayong ganyan? Yung parang wala na mangyayari sa buhay, pero dahil nagpursigi ka, diba, sa bandang huli, panalo. Yung dating ang buhay mo, kung titingnan, parang talo na, walang nangyayari, walang magandang bagay na nangyayari, pero nung makilala mo ang Panginoon, aba, nanalo ka. Amen po ba? Palakpak nga ho rito lahat ng nanalo dahil nakilala si Kristo. Amen. Actually, ganyan ho yung sitwasyon ni Peter eh. Talo eh, di ba? Talo, parang mukha ng talo kasi magdamag na walang huli. Pero, nung dumating po ang pagkakataon na ang Panginoon ang nag-direct sa buhay niya, mayroon siyang bagay na naranasan na hindi niya akalain na mangyayari sa kanya. Kaya ho, ito po yung ating tema ngayon. Ano? Basahin muna po natin yung Luke chapter 5, verse 5 to 7. Nung nakaraan po, ang binasa natin is verse 1 to 4. Ngayon po is 5 to 7. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ito po ay matapos na sabihin ni Jesus, ano? Na pumunta tayo doon sa malalim at ihulog ninyo yung lambat. Ito yung sagot ni Peter, ano? Magdamag po kami nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Kaya po, ito po yung pag-uusapan natin, yung deeper obedience part 2. Okay? Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na muli po ipinagkaloob nyo sa amin, hindi lang para matuto, kundi maranasan, Panginoon, ang higit na paglalim sa pagkakilala, sa relasyon namin sa iyo, at upang sa gayon marating namin yung malalim na kalalagayan ng aming buhay, kung saan naroon yung hindi mailarawang pagpapala. Maabot namin yung malalim kung saan naroon yung pong napakalaking tagumpay sa buhay namin. Panginoon, we are ready to receive your words, O God. Kaya naman, Lord, yung puso namin ngayon, buksan mo lamang ito, Panginoon. Samantalang yung isip namin, Panginoon, Lord, magbulay-bulay sa aming mapapakinggan. Anumang kabalisahan, anumang maling kaisipan, anumang tumatakbo sa isip namin na pwede makahadlang, Panginoon, Lord, linisin mo po yung isip namin. At tunay nga po, Panginoon, malaya naming mapagbulay-bulayan lamang ang salitang mahayag sa amin ngayon pong umagang ito. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, gusto ng Panginoon na maging malalim tayo sa atin pong pagsunod sa Kanya.
Ano? Ibig sabihin, ibang level ng ating obedience. Ano? Kasi akala ho natin, minsan, yung naibibigay natin sa kanyang pagsunod is okay na yon. Pero naitanong mo ba na bukod sa ginagawa mo ngayong pagsunod, meron ka bang kaya pang ibigay? Meron ka pang kayang gawin para sa Panginoon? O natatakot ka lang na gawin ito o kaya wala kang panahon para gawin ito? Kaya tuloy, hindi natin maranasan talaga yung malalim na biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ngayon pong umagang ito, itutuloy lamang ho natin. Noong nakaraan po, nakita natin po na sobrang halaga yung maliit na mga inutos ng Panginoon. At mula doon sa maliit na hakbang na yon, ay matuto naman tayong pumunta doon sa mas malalim na inihanda sa atin ng Panginoon. Okay, kaya ito po yung gusto ko makita natin. Gusto nating makita to na yung pong salita ng Diyos, yung mismong salita ng Diyos ang tumutulong sa atin para lumalim tayo sa pagsunod. Sobrang halaga ng Word of God. Sobrang halaga ng salita ng Diyos. Kaya nga po, huwag baliwalain. Huwag baliwalain yung mga lessons sa cell group. Huwag baliwalain yung pagbuklat mo ng iyong banal na kasulatan. Huwag mong baliwalain yung mga panahon nakikinig ka ng salita ng Diyos kasi dyan ka lumalalim sa salita ng Panginoon. Tama po ba? Lumalalim ka sa pagsunod. Mas naiintindihan mo yung why. Bakit ka susunod sa Panginoon? It is because may word na sinabi. Naiintindihan mo na kailangang ibigay yung aking buhay kasi sinabi sa word. Sinabi ng Diyos. Kapatid, kung hindi tayo kinakausap ng Panginoon, sa tingin ko, hindi tayo lalalim sa Kanya at hindi tayo magiging malalim din pagdating sa pagsunod sa Kanya. But the question is, paano tayo lumalalim sa pagsunod sa magitan ng Kanyang mga salita? Una, paano tayo lalalim sa magitan ng salita ng Diyos sa ating pagsunod? Samantalahin ang pagkakataon na marinig ang salita ng Diyos. Ulitin ko po ito yung unang hakbang para lumalim tayo sa pagsunod sa magitan ng Word of God. Samantalahin ang pagkakataon na marinig ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, grab the opportunity. Grab the opportunity na marinig mo yung salita ng Diyos. Mga kapatid, ito lang gusto ko sabihin sa inyo. Bakit natin minsan pinipiling na iliban yung mga araw kung saan naririnig natin na malaya yung salita ng Diyos? Hindi ko alam kung bakit minsan kaya mong i-give up yung pong worship service, samantalang alam mo na iyon yung pinakamahalagang bagay na maririnig mo ang wika ng Panginoon o yung salita ng Panginoon para sa iyo. Kaya nga sobrang binebless ng Panginoon yung ginagawan mo talaga ng paraan. Yung ginagawan mo ng paraan na ikaw ay pumunta sa lugar na ito para mag-worship, binebless siya ng Panginoon. Sobrang binebless ng Panginoon yung ginagawan mo ng paraan na kahit papano, sobrang dami mong ginagawa, busy ka sa trabaho, sa pag-aaral, pero nagbabasa ka ng Bible. Kasi alam mo, nalalalim ka sa Panginoon pagdating sa pagsunod. Tingnan niyo po yung verse 3. Tingnan po natin. Sumakay sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Gusto ko po na makita niyo yung isang maganda at maliwanag na picture. Tingnan niyo po kung babalikan natin yung senaryo, Jesus was teaching yung Word of God. Nagtuturo siya, mga minamahal na mga kapatid, sa crowd. At ang ginamit niyang platform ay yung bangka o yung ginamit niyang pulpito. Yung ginamit niyang pulpito ay yung bangka ni Pedro. Okay. Observe lang natin. Ang sumulat po nito si Lucas. Iniisip ko, andun ba si Lucas nung nangyari ito? O katulad lang din po na yung Book of Acts na ikinuwento po ni Pablo kay Lucas yung nangyari, kaya naisulat ni Lucas. And ako'y naniniwala that the Gospel of Luke, ito po ay kwento ni Peter, na nai-documents po ni Lucas. Pansinin po natin
Ang sabi dito, nangangaral si Jesus sa mga tao. Importante ho ba yung mga tinuturo ng Panginoon? Amen. Importante po ba yung bawat salitang mamumutawi sa bibig ni Jesus? Amen. Pero na-observe nyo po rito sa Luke chapter 5, hindi hinighlights ni Lucas kung ano ang topic. Kung ano yung tinuturo ni Jesus. Hello mga kapatid. Ngayon nyo lang ho na-observe. Wala namang detailed. Ano ba yung tinuturo ni Jesus nung time na yon? Ang hinighlights po ni Lucas ay yung experience ni Peter after ng teaching. Ibig sabihin, kung titimbangin ni Lucas yung turo, yes, mahalaga yung turo. Pero ang nakita ho ni Lucas, yung application. Nag-highlight si Lucas doon sa application ng maaring narinig ni Peter sa teaching ni Jesus. Mga kapatid, pinili po ni Jesus yung boat ni Peter. Hindi po siguro, kasi dalawa yung bangka na naroon, di ba? Sabi, may dalawang bangkang walang laman. Ano kaya ginawa ni Jesus para mamili? Ano? Alin ba sa dalawa? Ganun ba ginawa ni Jesus? Para lang ano? O talagang, meron na talaga siyang plano. Ano? Na kailangan, para ma-accomplish ang lahat ng plano ko na to, piliin ko yung bangka ni Peter. Okay, ganun naman ang Panginoon eh. Ano? Gumagawa siya ng bagay na planado lahat. Kaya ako'y naniniwala po, mga kapatid, pinili niya yung boat ni Peter. Kasi meron siyang magandang plano kay Pedro that time. Okay, ngayon eto. Kung ikaw si Peter, di ba nung time na yon naglilinis na nalambat si Peter. Nakalunsad na yung dalawang bangka na walang laman kasi wala nga silang huli. Yun yung masaklap eh. Ang ginawa ni Jesus, actually hindi naman ho nagpaalam. Napansin niyo ba, nagpaalam ho ba si Jesus? Hindi ano? Sumakay na lang siya. At doon talaga sa bangka ni Peter. Okay. Ngayon, ang utos kay Peter, ilayo ng kaunti. Okay, ilayo ng kaunti. Ibig sabihin, ang posisyon ng bangka nasa pangpang. Di ba? Ganoon naman ho, pagka tayo ay nasa Zambales, di ba? Yung pag nasa beachfront ka, yung mga bangka po, nasaan? Nakalunsad sa pangpang, di ba? Bakit? Kasi nga may alon eh. No? Okay, kaya nung itulak po ni Peter yung bangka, ako po'y naniniwala, bagamat hindi in detailed, kailangan ding sumakay ni Peter sa bangka. Tama po ba? Bakit? Kasi pag ito po ay tinatawag na pre-play, ang tawag doon, naka-pre-play po yung bangka eh. Hindi katulad po nung nakalunsad ka sa buhangin, hindi siya gagalaw. Nung itulak po ito, nasa dagat na siya, o nasa lawa na siya, andun sa mismong front, magalaw po yan. At kailangan po ng kasama para kasi isipin niyo po kung hinayaan ni Peter, baka mamaya nasa likod na, umiikot yung pumapahalang na, hindi rin makakapagturo. Kaya isa sa mga nakikita natin is, kailangan ding lumunsad ni Peter doon sa bangka para magamit ng maayos ng Panginoon ang bangkang yon. Kaya lang, nilalaro ko lang yung isip ko, sana ganun din tayo pag nagbabasa ng Bible. Nung hindi pa sumasakay si Jesus, eto yung mga tao, ang daming tao, at nakita nga ni Jesus, eto gagawin ko tong sasakyan, para maging pulpito. Naglilinis ng lambat si Pedro, puyat na puyat. Konti na lang, makakauwi na siya Kaya lang nakikita niya siguro si Jesus papalapit sa bangka, ako may gagawin. Hindi kaya sa loob-loob at sa isip ni Peter, wag naman sana yung bangka ko. Wag naman sana yung bangka ko. Antok na ako. Di ba? Yung parang, siguro iniisip niya na, pag ito'y ginamit ni Jesus, yari siya, hindi siya makakauwi. Obligado siya na mag-stay. Kasi nga wala sa pangpang na yung bangka. Ibig sabihin, naka-pre-play.
Ano? Kaya kung hahayaan niya, iwanan niya si Jesus doon at uuwi na siya, pwede yung bangkaho niya, pagbalik niya mamayang gabi, wala na. Kaya kailangan niya magtiis, mag-stay para doon. Pero ang pinakamagandang bagay doon, ang pwesto ni Peter ang pinakamaganda para ma-receive niya yung Word of God. Amen po ba? Yung pinakamagandang posisyon niya. Ibig sabihin, kahit pagod ako, kahit exhausted ako, kahit puyat ako, mag-i-stay ako, at sa pag-i-stay niya na yon, doon niya naranasan, may maganda palang itinuturo ang Panginoon na hindi lang niya matatanggap, kundi magbabago ng kanyang buhay. Kapatid, dumarating din sa buhay natin na minsan, para bang sa sobrang pagod, sa sobrang exhausted ng katawan natin, na i-give up natin talaga ang gawain ng Panginoon o ang makinig. Ay, naintindihan naman ako ng Panginoon kasi puyat ako. Naintindihan naman ako ng Panginoon kasi pagod ako, kaya siguro si Lord, okay lang sa Kanya na hindi ako mag-church. Okay lang sa Kanya hindi ako makapagbasa. Kasi alam niya man pagod ako eh. Pero alam niyo mga kapatid, sa tingin ko lang yung panahon na parang pagod na pagod ka, tinatamad, doon ka higit magpursige na lumapit at makinig sa salita ng Panginoon. Hello, tama ho kaya ang aking hinala? Tama ho kaya ang aking hinala? Mas, sa tingin ko lang mas doon ka magsipag kapag sa panahong mabigat ang katawan mo. Kasi tingnan niyo po kung pinili ho ni Pedro na umuwi na lang, entertainin yung pagod niya, hindi niya narinig ang magandang aral ng Panginoon at hindi niya matatanggap ang pinakamagandang miracle sa buhay niya. Mga kapatid, kung inilaban mo ang gawain na to sa kabila ng iyong kapaguran, eto lang gusto kong sabihin sa iyo. Merong gustong sabihin ng Panginoon sa iyo para sa iyo. Amen? Kaya nga huwag palagpasin para lumalim tayo sa pagsunod natin sa magitan ng salita ng Diyos, huwag natin palagpasin. Huwag natin palagpasin na marinig talaga yung salita ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na marinig mo yung kanyang mga salita. Naniniwala ho ba kayo na mga kapatid, na sa umagang ito may mensahe ang Diyos sa atin lahat? Parang ang hina ng amen nyo. Sandali lang. Wala pa kayong ngayong dapat amenan. Naniniwala ho ba kayo na may mensahe ang Diyos sa ating lahat? Pero naniniwala ka rin ba na may personal na mensahe ang Panginoon sa iyo sa umagang ito? Ito malaking problema. Pwede natanggap mo yung mensahe pang atin, pang lahatan. Pero marami ang hindi nakakatanggap ng personal na mensahe sa Kanya ng Panginoon. Di ba? Nung time na yon, may mensahe ang Diyos sa crowd. Pero meron siyang special na mensahe para kay Peter lang. Ito mga kapatid minsan parang umattend ka ng Sunday, pag uwi mo parang wala lang nangyari. Dumaan ang isang linggo, parang wala lang nangyari. Walang impact sa iyo yung pag-attend mo. Kasi ang natanggap mo lang, mensaheng panglahatan. Hindi mo natanggap ang mensaheng personal sa iyo ng Panginoon. Sino sa inyo yung after ho ng message, kahit dito pa lang, ikaw mismo nagtatanong ka sa sarili mo, ano kaya yung mensahe ni Lord sa akin sa magitan ng shinare ni Pastor? Meron ho bang ganon? O kailan kaya matatapos si Pastor? Laging ganyan ang tanong natin, Kailan kaya? Ilang kaya ang puntos ni Pastor? Abutin kaya ng tanghalian si Pastor? Yan mga malalaki mong tanong Tanungin mo nga yung sarili mo mga kapatid, mamaya. Kaya nga importante talaga, balik natin yung huddle Sa huddle kasi nagiging personal talaga. Na ipaprocess mo talaga Ano ang mensahe ni Lord sa akin? Minsan kasi, ano kaya ang mensahe ni Pastor doon sa kapitbahay ko? Ang tindi noon, dapat natanggap niya. Minsan ganun, Ang concern mo yung ibang tao, hindi ikaw. Kapatid, samantalahin natin na mapakinggan ang salita ng ating Panginoon. Again, empty boat ni Peter, it represent prostration. Yung pong bangka na walang laman, it represent frustrated experience ni Peter. It reminds
a discouraging night. Yun po yung larawan ng bangka eh. Nakakadismaya, walang huli. Pero yung bangkang nakakadismayang yon ang ginamit ni Jesus para maranasan ni Peter ang napakalaking himala sa kanyang mga buhay. Kaya, mga kapatid, mga magulang, huwag niyo pong palagpasin ang pagkakataon na marinig ang salita ng Diyos sa panahon na meron kang mabigat na pinagdadaanan. Mas masarap pakinggan ang tinig ng Panginoon sa panahong ikaw ay nahihirapan. Tama po ba? Di ba pag ikaw ay may problema, yung bigat na bigat ka, ang isa sa mga gusto mong marinig sa mga tao, yung word na, kaya mo yan. Andito lang kami. Di ba? Di ganun lalo higit sa panahon natin. Ikaw man may pinagdaraan ng mabigat, ikaw man ay frustrated, ikaw man ay discouraged, di ba, napakagandang tinig ang pwede mong marinig kapag nagsasalita ang Panginoon sa magitan ng kanyang salita. Huwag palagpasin. Huwag baliwalain. Kaya nga, ito yung sinasabi ko, minsan nakakalungkot lang. May mga hindi nag-church kasi may pinagdadaanan. Mas lalo kang dapat mag-church kasi may pinagdadaanan ka. Ba't hindi ka nag-church? Dumadaan po kami sa matinding pagsubok. Di mas lalo kang umattend kasi may pagsubok. Kasi kung may pagsubok at wala ka sa presensya ng Panginoon, pagpepestahan ka ng kaaway. Tama po ba? Pagpepestahan ka ng kaaway. Kaya wag natin gawing bisyo yon na kapag meron tayong problema, hindi tayo aaten. Maganda man o pangit ang ating nararanasan, lagi natin kasabikan ang sasabihin sa iyo ng Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita. Tandaan niyo po, kapag magulo ang paligid, mas magandang marinig ang tinig ng ating Panginoon. Okay? Ano yung pangalawa? Paano tayo lalalim sa magitan ng salita ng Diyos? Paniwalaan at gawin ang narinig na salita ng Diyos. Di ba? Kanina, sikaping marinig ang salita ng Diyos, sikaping gawa ng paraan, ilaban. Huwag pabayaan na hindi mo maririnig ang salita ng Diyos. Huwag hayaang hindi mo matatanggap yung Word of God. Kasi dyan ka lalalim. Pero ito po, kapag ikaw ay natanggap mo yung Word, narinig mo yung salita ng Diyos, narinig mo yung pagtuturo ng Diyos sa iyo, ang pangalawa mong gagawin, paniwalaan mo at gawin yung narinig mo na salita ng Panginoon. Tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, sabi ko nga ho sa inyo, hindi malinaw. Hindi malinaw kung si Peter ay nasa bangka din. Pero kung titingnan nga ho natin yung kalalagayan, it is more possible na nandun siya sa bangka. Habang nagtuturo, habang nagtuturo si Jesus, nasa andun siya. Yung kahit na lang siguro pagod na antok na parang iba sa atin ngayon, nilalaban pa rin niya. Nilalaban pa rin niya. Kasi na-experience niyo ho ba? Sino rito yung jumuduty ng gabi? Ayan, si Kuya Richard. Meron ho ba? Jumuduty ng gabi tapos mag-church. Di ba? Ako, na-experience ko ho yun noon nung ako yung nagtatrabaho dyan sa bayan. Duty ka ng alas 6 ng gabi, lalabas ka ng alas 6 ng umaga. Mag-church ka ng alas 8. Kaya ang tingin ko sa pulpito, langit. Parang yung pastor na nagsasalita, parang nasa alapaap. Nag-uulap-ulap yung paningin ko. Pero inilalaban mo talaga Ang hirap naman talaga yon. Pero eto tingnan nyo po. Ano ang kaibahan ni Jesus na nagpipreach ng Word of God kaysa sa aming mga pastor na nagpipreach ng Word of God? What is the difference? Nakita nyo yan? Ito kami, mga kapatid, we preach the Word of God, o nagpipreach kami ng salita na hindi sa amin. Nakukuha nyo po yan? Kami bilang mga pastor, yung mga sinasabi po namin dito, hindi naman ito
Hindi naman galing sa amin ito eh. Galing mismo ito sa salita ng Panginoon. Ngayon si Jesus Christ, imagine, nagsasalita siya, nagtuturo siya ng patungkol sa Kanya. How powerful yung ganong bagay. Eh di ba sabi ng Bible, ano? Sino yung Word? Sabi ng John chapter 1. Ano? Nung una, ano? Siya ang salita, di ba? At ang salita ay Diyos. Kaya, na-imagine ko, kahit siguro sobrang pagod ni Peter sa kanyang magdamag na pangingisda, andoon siya, katabi ni Jesus Christ nagtuturo. Very powerful si Jesus pag nag-preach. Dahil siya mismo, yung pinipreach niya, nakukuha niya po. Parang ganito lang, salong-salo pa rin ni Peter yung word na itinuturo ni Jesus. Ang tanong ko mga kapatid, nasasalo niyo ho ba yung Word of God every time na nakikinig kayo? Nasasalo niyo ho ba? Yung iba ho parang yung pag-uwi ng bahay, walang naiuwi. Kundi ho yung, yung natandaan mong message ni Pastor? Nanalo ho yung Philippines. Yung nanalo na, talo na nanalo pa. Yun ang natandaan. Yun ang natandaan. Ibig sabihin lang mga kapatid, eto lang, si Peter, nung time na yon, nasa maganda siyang kalalagayan para mapakinggan niya yung salita ng Panginoon. Salong-salo po niya yon. Kaya nga ho, sobrang pagod, pero very powerful yung nagsasalita. At yung pagsasalita ni Jesus Christ, nagdala sa kanya para manampalataya. Amen po ba? Kasi ano po ang sabi ng Bible? Di ba sabi ng Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Jesus. Ibig sabihin, eto si Jesus, ipinangangaral niya yung kanyang sarili very powerfully. Tanggap na tanggap, salong-salo ni Peter, at mula doon sa kanyang pakikinig, nagkaroon siya ng pananampalataya. Na yung pananampalatayang meron siya, yan ang magiging dahilan para maranasan niya yung malalim na pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya, tingnan niyo po, yung every time na nakikinig ka, o kung meron man dito ho na ngayon lang naka-attend, mga kapatid, kung meron mang layunin ng Panginoon sa iyo, kung ngayon ka lang naka-attend, o sa online po natin, aksidenteng nabuksan mo yung aming YouTube account, at nagkataon na narinig mo yung salita, kapatid, may sinasabi at gustong sabihin sa iyo ang Panginoon. Makinig ka lang at sa pakikinig mong yan, possible na yung pananampalataya ay matanggap mo rin. Mga kapatid, ang kahandaang sumunod sa Panginoon ay nakabase sa ating malalim na pananampalataya. Kaya mamaya kung makikita natin na si Peter sumunod kay Jesus, ito po kasi yung base. Ito yung foundation, nakinig siya. Ang hirap sumunod kapag hindi nananampalataya. At mahirap manampalataya kung walang napakinggan. At walang mapapakinggan kung walang nangangaral. It's a process. Kaya samantalahin, may nangangaral, makinig. At sa pakikinig mo, magbubuhat ang pananampalataya. At sa pananampalataya mong yan, lalalim ka sa pagsunod. Ibig sabihin, ang pinagmumulan pala ng pagsunod, pananampalataya. Kaya kung ako, hindi ako sumusunod, ibig sabihin lang, kung babalikan ko uli, aatras ako, may problema sa pananampalataya ko. Ganun lang naman yun eh. Yung diagnosis nun eh. Kung hindi ako sumusunod sa Panginoon, ako'y laging sumusuway sa Kanya, ibig sabihin, may question doon sa process ng pananampalataya ko. Baka hindi ako talaga totoong nanampalataya. Pero sa isang taong nanampalataya, tumanggap sa Panginoon, nagtiwala sa Panginoon, kahit mabigat ang isang bagay na pinagagawa ng Panginoon, gagawin niya yan because of yung faith. Kaya tingnan niyo po mga mahal kapatid. Sabi doon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli.
Ngunit dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang lambat. Dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang lambat. Anong tawag doon? Faith. Ang tawag ko doon, faith. Lagi natin tatandaan, if God wants to test our faith, He will always test our obedience. Diba? Kung gusto niyang tignan kung gaano katatag, kalalim yung pananampalataya mo, ang itetest niya sa iyo yung pagsunod mo. Si Abraham, para itest yung kanyang faith, itetest yung kanyang obedience, kaya ba niyang ialay ang kanyang sariling anak? Ang kanyang pinakamamahal na anak na si Isaac? Diba? Yun lang naman ho yun eh. Kaya mga kapatid, ganito lang. Yung pananampalatayang meron tayo, pag gustong itest ng Panginoon yan, itetest sa iyo kung gaano ka-faithful pagdating sa obedience. Kaya tingnan niyo po yung sinabi na to. Gusto ko na makita nating mabuti. Ngunit dahil sa sinabi niyo. Ang ganda niyan eh. Diyan ko sobrang na-appreciate si Peter. Sobrang na-appreciate ko si Peter. Tama naman napagod, napuyat. Pero dahil sa sinabi nyo, ihuhulog namin ang lambat. Pero by the way, tingnan nyo po to. Yung verse 5. Balikan ko lang yung verse 5. Ano yung address niya kay Jesus? Paano niya ina-address si Jesus? Paano niya tinawag? Guro. Alam niyo po, nung ginamit ni Lucas po yung word na rabbi, So, ang katumbas po pala niyan, sa English, master. Okay? Ang katumbas po niyan, master. Ang katumbas po ng master, dun sa original word, ibig sabihin lang, isang person with authority. Nung gamitin ni Lucas yung word na master o rabbi, ang ibig sabihin lang noon, yung tinutukoy niya is a person with authority. Parang ganito, mahistrado. Yan ang katumbas noon. Pangulo ng isang university. Governor ng isang probinsya. Yun ang katumbas ng word na master. Kaya parang ganito lang, nung ginamit ni Peter kay Jesus, master o guro. Ang ibig sabihin lang niyan, kayo po yung may authority. Handa po ako na sumunod sa lahat ng pag-uutos nyo. Kasi you are a person with authority. Di ba? Doon pa lang, may kahandaan na si Peter. Nung sabihin niyang guro, may kahandaan siya na sundin ang ipapagawa ni Jesus kahit hindi niya kayang intindihin yung ipinagagawa. Kasi ang nag-utos ay person with authority. Mga kapatid, di ba ganun yung malalim? Ang pinagbabasihan mo ng pagsunod, hindi yung kakayahan mo, kundi ang pinagbabasihan mo ng pagsunod ay kung sino yung nag-utos sa'yo. Tama po ba? Pag tayo ba inuutusan, anong pinagbabasihan mo? Yung kaya mong gawin o yung authority nung nag-utos sa'yo? Pagdating sa Panginoon, di ba, dapat ganito, Lord, ikaw yung nag-utos eh. Ibig sabihin lang nito, it is possible kahit mahirap. Kakayanin ko, tutulungan mo ako rito, pero yung minsan kasi pag inutusan ka, hindi ko po kaya. Sa totoo lang mga kapatid, ang dami pong excuses ni Peter na pwede niyang sabihin. Tama po ba? Ang dami niyang excuses eh. Nung sinabi ni Jesus, launch out into the deep. Ang dami niyang excuses eh. Kaya nga nasabi niya, napagod po kami, magdamago kami, pero walang huli. Pero sa totoo lang, ang dami pa niyang pwedeng sabihin na excuses para hindi siya sumunod. Ano po? Ang sabi niya, pwede niya sabihin na, Jesus, di ba, karpintero kayo, mangingisda ako, kaya wala ho kayong alam dyan sa pangingisda. Pangalawa, gabi nga po ang tamang pangingisda, araw ngayon, mas lalong wala. O kaya eto, Jesus, sabi mo mangisda tayo. Sa tingin ko po nabulabog ang mga isda eh. Ang ingay ho kasi ng crowd. Di ba? Possible din yun eh. Sa dami ng crowd, sa lakas na pagtuturo, naligalig ang mga isda at lumayo. That is impossible. Jesus, hindi po ito
Hindi po tungkol to spiritual. Huwag nyo namang spiritualin ang lahat ng bagay. Realidad ito. Minsan galit na galit tayo doon sa mga taong gano'n, ano? Ewan ko lang, may mga tao kasi na nagsishare sa'yo ng problema. Pero pag sinera ng spiritual, allergy. Ano? Nawalan ng trabaho. Nawalan ako ng trabaho. Sasabihin sa'yo ng isang mong kapatiran, ano? Manampalataya ka lang. Ano? Babalik din yan. Yung parang hindi na tayo kaya kumbinsin noon. Kasi iniisip mo, iba yung spiritual realm doon sa physical realm. Di ba? Gawin mo namang practical. Gawin mo namang realidad. Parang ganon. Kaya si Peter, pwede niya talaga ikatwiran. Hindi possible na makahuli because of daytime. Nagpapahinga ang mga isda. Busy sila ngayon. No? Pero ito yung sinabi natin. Ito yung kahanga-hanga. Magdamag kaming ng huli, nagpagod, ngunit dahil sa sinabi mo. Sabi nga ho natin, at your word. Sige, lakasan ho natin, at your word. Ano? Yun yung eksaktong sinabi ni Peter, ano? At your word. Ano? At your word. Dahil sa sinabi mo, sa magitan ng iyong salita. Sobrang halaga, mga kapatid, nung truths na yon, yung at your word. Bakit? Because of yung word ng Panginoon, di ba? At your word, may nagkaroon ho ng liwanag. At your word, nagkaroon ng hugis ang mundong ginagalawan natin. At your word, mga minamahal na mga kapatid, nakatira tayo sa buhay na planetang ito. At your word. Parang ganun yung pinagbabasihan ni Peter. Kaya ako siguro nagka-idea ako, siguro ang preaching ni Jesus, it's all about creation. Nanalika ang lahat ng bagay dahil sa salita ng Diyos. Di ba? Pwede yun siguro yung topic na hindi na highlights ni Luke. It's all about creation, kung paano sa magitan ng salita ng Diyos, ang lahat ng bagay ay nagkaroon ng posibilidad. Kaya ina-apply ni Peter ngayon, at your word, kaya naming ilunsad yung aming mga lambat. At your word. Mga kapatid, hindi ko po alam kung ano yung mga mabibigat na pinagdadaanan nyo ngayon. Hindi ko alam kung ano mga negatibong mga bagay ang naiisip mo ngayon. Hindi ko alam kung ano mga negatibong kaisipan ang gumugulo sa isip mo ngayon para isipin mo na hindi na mababago yung buhay mo. Pero at your word, it is possible. Sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asang gumaling, pero at your word, pwede kang gumaling. Sinabi ng mga tao sa iyo na wala ka ng pag-asa, hindi ka na magiging matino, pero sinasabi ng Lord, at His word, may pag-asa ka pa. Sino ang paniniwalaan mo, kapatid? Sino ang paniniwalaan natin? Sobrang halaga, mga minamahal na mga kapatid. Dahil sa sinabi mo. Alam nyo, tinitingnan ko si Peter, nung sinabi niyang dahil sa sinabi mo, Lord, yes, magdamago kaming walang huli, napagod kami, pero hindi na ito tungkol sa realidad. Lord, hindi na ito tungkol sa kalalagayan ng Galilee. Lord, hindi na ito tungkol sa sino ang may alam o hindi sa pangingisda. Ito'y tungkol na sa sinabi mo. And that is the truth. Di ba? Kung titingnan ang Sea of Galilee, wala. O hindi na tungkol ito sa Sea of Galilee. Hindi na ito tungkol kung sino pa ang master sa pangingisda. Ito'y tungkol na sa sinabi mo, Panginoon. Tandaan po natin, ang malalim na pagsunod ay ang pagtimbang sa totoong realidad, ngunit pinipili pa ring sundin ang salita ng Diyos na nahayag. Take note, si Peter may complain. Di ba? Nung inutusan siya, may complain naman eh. Magdamag po kaming nagpuyat, nagpagod. And that is his complaint. Di ba? May complaint siya. Okay? Alam niyo po, sa totoo lang, nakakapagod
ang isang bagay na lahat na ng bagay ginawa mo pero walang bunga? Di ba yun yung nakakapagod? Yun ang nakaka-exhaust. Yung lahat ng bagay ginawa mo pero walang magandang bunga. Pero tingnan nyo po yung isang bagay na sobra mong pinagbuhusan, kahit napagod ka, kapag may bunga, okay lang. Tama po ba? Kaya tingnan nyo po, ang kapahingahan, yung tinatawag na rest sa kapaguran. Sa kabila ng kapaguran, di ba ang kailangan rest? Para daw ma-rest, kailangan may result. Nakukuha nyo po yon? Para mapahinga ka talaga sa isang bagay na napagod ka, you need rest with result. Tama? Kaya okay lang mag-complain. Okay lang namang mag-complain Pero tingnan nyo po, hindi lang complain yung nakita natin kay Peter. Dito sa part na to, ang tawag ko dito, confidence. Kasi sabi niya, dahil sa sinabi ninyo. Ang tawag doon, confidence. Yes, may complain ako, pero I am confident dahil sa sinabi mo, Panginoon. Yes, Lord, eto, pagod na pagod ako. May mga reklamo ako sa buhay, pero I have this confident sa iyong mga salita. Ulitin ko mga kapatid, okay lang magreklamo kung talagang may reklamo sa buhay. Tapos nga ako kami rito na may mga reklamo. Wala naman siguro magtataas. Kung may reklamo ho kayo, punta ho kayo ng presinto. O wag lang kay Tulpo. Ibig sabihin lang, okay lang na mag-complain. Okay lang naman na meron tayong mga complain. Lord, ba't nangyari sa akin to? Lord, sa kabila naman ng ganito. Bakit nangyari? Pwede naman yun Pero sana meron hong tinatawag na confidence. Meron kong confidence na naiintindihan mo ang sitwasyon base sa salita ng Diyos. Pansinin niyo po kapag puro complain ka at wala kang confidence, ano pwede mangyari sa'yo? Di ba? Mas lalong bibigat Kaya tingnan niyo po ang pinag-uusapan natin is going deeper. Sana maintindihan natin to Kapag puro complain ka at walang confidence sa word, mababaw na pagiging Kristiyano yan. May kilala ho ba kayong Kristiyano, puro reklamo na lang? Complain, reklamo na lang. Lahat na lang nirereklamo, lahat na lang pinupuna. Lahat na lang sa kanya ay hindi ayos. Maganda sana, kaya lang Mga ganun Ako inis na inis ako pag nakakausap ako ng ganun. Ang ganda sana, kaya lang Puro complain, pero walang confidence. Tandaan niyo po pag puro complain ka, mababaw ang pagiging Kristiyano mo. Kung ang lagi mo nakikita ay kapintasan, ang lagi mo nakikita lagi kang may reklamo, sign po yan ng pagiging mababaw. Pero yung sa kabila ng complain mo, nakikita mo yung kapanatagan mo sa salita ng Panginoon. Yan ho yung pagiging malalim. Yung naiintindihan mo ang lahat ng bagay. Dahil ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa iyo na maintindihan mo ang lahat ng sitwasyon. That is confidence. You are growing deeper. Kaya mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, wag lang basta magreklamo. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, wag puro reklamo. May nagre-reklamo ho bang mainit? Dati naman talaga, wala namang aircon, diba, nung araw? Wala nga electric pa nung araw na norma, Basta bukas lang ho ang mga dingding. Eto, tingnan nyo po, open naman tayo. Wala naman nung reklamo, mga kapatid. Ang ibig kong sabihin, baka napupuno tayo ng reklamo, pero wala naman hong kapanatagan, nagkakaroon tayo ng malaking problema. Okay? Pangalawang bagay, dalawang bagay lang po ito mga kapatid, wag ko kayong maglala, wag ko kayong magreklamo. Maging panatago kayo, dalawa lang to. Ano yung kanina? Ano ba yung number 1?
Ano? Para lumalim, mga minamahal mga kapatid. Ayan, tinutulungan tayo ng salita ng Diyos upang lumalim sa pagsunod. Ano? Pangalawa, mga minamahal mga kapatid, mula sa malalim na pagsunod, asahan ang pagpapalang hindi masayod. Okay, balikan lang natin, verse 6. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Ano ba ang katangian ng mga pagpapalang nagmumula sa Panginoon? Pag sinabing pagpapala mula sa Diyos, paano ba natin titingnan to? Okay? Una, ang pagpapalang mula sa Diyos ay higit pa sa maaari mong asahan. Amen po ba doon? Pag daw po pagpapala mula sa Diyos, ano? Ito'y higit pa doon sa ine-expect mo. Question. Si Peter ho ba, nag-e-expect na makakahuli sila? In daytime. Sige nga ho. Maasa ho ba? Hello? Maasa po ba na makakahuli talaga sila nung sinabi ni Jesus, launch out into the deep? Yes, umaasa. Kaya nga sabi niya, dahil sa sinabi nyo. Ano? Hindi naman siya susunod siguro kung hindi siya aasa. Kaya lang ang problema, hindi problema, kaya lang umaasa siya, pero hindi niya inaasahan na ganito karami. Ang alam lang niya, makakahuli. Yung parang ganito lang, yung tsak, makakahuli tayo. At least may pang-ulam. Yung nga ganun, ano? Yung makakahuli na may pang-ulam lang. Yung pag-ahon mo ng ilog, binati ka ng kapitbahay mo, kamusta, may huli ka ba? Eh, sapat naman, pang-ulam mamayang tanghali. Yung ganun. Ano ibig sabihin noon? Huwag ka nang humingi. Huwag ka nang makiparte. Basta sinabi sa'yo na, eto, basta may pangkain lang kami. Ano? Eh, huwag ka nang pumarte. Yan ang ibig sabihin. No? Hindi niya masabing huwag ka nang humingi. Okay. Parang, sa tingin ko, gano'n lang naman ang inaasahan ni Peter eh. Meron silang mapang uwi para lang hindi sila ma-prostrate doon sa magdamag. Pero hindi niya inaasahan. Hindi niya inaasahan, higit pala yung pagpapala na ibibigay sa kanila ni Jesus. Ito uli ang question. Ano ang pagkakaiba nung panguhuli nila nung gabi na walang huli at nung panguhuli nila nung araw na may huli? What is the difference? Yes, Pastor, nung gabi walang huli. Nung umaga may huli. Yun lang ho ba ang pagkakaiba? Anong malaking pagkakaiba po nung dalawang scene? Hello? Kaya nga gusto ko pag nagsasermon ako, parang Bible study pa rin, ano? Para ho, nag-iisip din tayo. Di ba ang malaking pagkakaiba? Nung gabi, sila lang ang nangisda. Nung umaga, kasama nila si Jesus. Tama? Eh di ba malaking pagkakaiba yon? And what is the point? Mga kapatid, kung gusto mo ng isang malaking pagpapala sa buhay mo, kailangan i-direct ka ng Panginoon. No? Matitiyak po natin ang pagpapala na mula sa Diyos ay higit sa maaari nating asahan basta kasama mo ang Panginoon. Amen. Sa lahat ng iyong ginagawa, kasama mo ang Panginoon, pagtatagumpayin ka dyan. Pero tingnan niyo po, isang bagay na gagawin mo, ilabas mo ang Panginoon. Yes, pwede merong mangyari, pero hindi ganon katindi ang mangyayari. Iba ho yung ginagawa ho natin ang isang bagay kasama ang Panginoon. Yung buhay mo, kapatid, sige nga, tingnan mo nga ho mabuti. Na-imagine nyo ba yung buhay mo noon na wala si Kristo at ngayon ay kasama mo si Kristo, na siya na ang Panginoon at tagapagligtas mo? Sige nga, timbangin nyo. Ano ang mas gusto nyo? Yung buhay nyo noon o yung buhay nyo ngayon? Hello? Kinakausap ko po kayo. Anong gusto nyo? Buhay nyo noon o buhay nyo ngayon? O baka dito may nangangarap, nung araw kasi. Ano? Yung laging pinakamaganda sa iyo nung araw.
Ano? Lagi mo maririnig, meron kayong kilalang tao na ang laging sinasabi, nung araw. Ako, ang iniintay kong ikwento nila yung gabi puro araw Kasi alam ko, ang araw po natatapos. Ano? Ang ibig ko sabihin ay ito, iba ang buhay na kasama ang Panginoon. Yes, hindi naman sinasabi ng Panginoon na wala na ang suliranin, wala na ang pasanin, pero ang maganda, dumaan ka man sa suliranin, dumaan ka man sa pasanin, ikaw ay pinagagaan ng Panginoon. Amen. Sige nga, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya lagi nating tatandaan, ang pagpapala nasa malalim. Yung sinabi ko nung nakaraang linggo, ang masasarap na isda nasa malalim. Yung malalaking tuna, yung malalaking mga tanigi. Ano pa ba yung mga masasarap na isda? Salmon, pampano. Ano pa masarap na isda? Barakuda. Di ba tama naman? Lahat ng masasarap na isda nasa malalim. Pero yung nasa mababaw lang Sabi ko nga sa inyo, kuhol ang nasa mababaw. Kaya, we need to go into the deep. Magpakalalim ka, kapatid. Okay, ngayon, gusto ko lang, tingnan natin balik ko lang itong talata. Tingnan nyo po. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa kabilang bangka upang magpatulong. Okay, kasi nga hindi nila expect na ganun karami. Ang tawag ko dito, net breaking and boat sinking catch. Tama po ba? Noon lang nila na-experience yung tinatawag na net breaking and boat sinking catch. Sa dami ng huli, halos mapunit ang lambat. Sa dami ng huli, halos lumubog ang bangka. Alam niyo mga kapatid, ang tanong, nasira ba ang lambat? Lumubog ba ang bangka? Bakit? Ba't hindi lumubog? Ba't hindi nasira? Ba't nasalo nila yung mga isda? Ano yung dahilan? Yes, ayan. Kasama si Jesus, siyempre. Nakakaya naman, lumubog kasama si Jesus. Hindi magandang balita yun. Pero ito yung nakita ko, mga kapatid. Professional po kasi silang mangingisda. Alam nila kung paano i-handle. Bagamat sabihin natin, hindi nila pa na-experience ang malaking huli. Pero sa tingin ko, sa isang professional na mangingisda, alam nila paano i-handle ang ganong karaming huli. Kaya, na-administer po nila ng ayos. Mga kapatid, and this is the point. Yung blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon, dapat marunong mo ring i-handle. Amen? Kasi pwedeng tingnan nyo po, kung sakaling hindi professional, yung mga tao na yon, baka yung huli. Masayang lang, baka tumaob, sayang lang. Pero professional sila, alam nila yung gagawin nila sa ganong sitwasyon. Baka mamaya mga kapatid kaya hindi ka pinagpapala ng matindi ni Lord, hindi ka marunong mag-handle ng blessing. Yung parang ang tagal mo nag-aabang, Lord, ba't yung iba, labis-labis na yung blessing na natatanggap, parang ako hindi. Sila kasi ang galing nila mag-handle ng blessing Baka ikaw hindi. Umangat lang ng konting sweldo, gasta ka agad. Hindi ka man lang matuto mag-ipon. Yung matuto mag-ipon, alam ni Lord Ay, eto, galing mag-ipon to. Sige, dagdagan ko pa. Yung area naman, ako, gasta ka ng gasta. Kukunin ko pa. Hello mga kapatid. Marunong ka ba mag-handle ng blessing? Gusto niyo bang matutunang mag-handle ng blessing? Kasi kung hindi tayo matutong mag-handle ng blessing, paano tayo makatatanggap ng maraming blessing sa Panginoon? At ito pa, may mga tao hindi marunong mag-handle ng blessing, na pag tumanggap ng blessing, yung bagay na natanggap nila, pwede ikapahamak nila o ikalayo nila sa Panginoon. Hindi sila marunong mag-handle ng blessing. Kaya mga kapatid, napakagandang bagay na to.
Ano? Yung biyaya ng Panginoon na higit sa ating inaasahan, dapat marunong kang mag-handle niyan, kapatid. Amen? Isang araw, makikita mo rin yung sarili mo, ano? Na sobrang pinagpapala ng Panginoon kasi marunong ka mag-handle. Siyempre, ang tamang pag-handle niyan, honor God. Di ba? Yun ang una Ang tamang pag-handle ng blessing ng Panginoon, i-honor mo muna ang Panginoon. Ano? Ang lahat ng bagay para sa Panginoon, ibigay mo para sa Kanya. And then save. Mag-save ka. And then ibigay mo, yung blessing mo mga kapatid, tandaan nyo po. Kaya nga yung second point natin, tingnan nyo po. Ito yung second point natin. Ang pagpapalang mula sa Diyos ay ibinabahagi at hindi lang sa pansariling kasiyahan. Ano ba ginawa ng mga alagad? Nung nakita nila, ang daming huli nito. Ano? Ano ginawa nila? Kinawayan ho nila yung mga kasamahan nila, di ba? Hindi nila sinabi na hintayin natin dumilim. Mamaya na tayo mahon. Hintayin natin na yung tsak may nag-aabang sa pangpang. Taklo ba natin ang lambat? Di ba minsan ganun, Kaya minsan talagang, minsan parang one day millionaire ka lang. Yes, nakatanggap ka nga ng malaking pagpapala, pero parang biglang naubos. Nakakalungkot, di ba? Kaso sweldo mo lang, pero yung sinweldo mo nagdaan lang ho sa kamay mo. Kasi napunta lang uli yun sa kamay ng iba. Bakit? Kasi wala pa yung sweldo na ipangutang mo na. Hindi natin marunong i-handle yung pera. Pero tingnan nyo po, ang pagpapalang mula sa Diyos, ibinabahagi at hindi lang pansariling kasayan. Sabihin mo nga sa katabi mo, sige po, kausapin nyo po yung katabi nyo. Kapatid, sige. Seryosohin nyo po mga kapatid, seryosohin nyo po. Makakatulong sa inyo to. Sige po, sabihin nyo po, kapatid, kapag sobra na, akin na yan. Hindi, ito yung prinsipyo Pag sa tingin mo po na labis-labis yung biyaya ng Panginoon, ang mensahe sa'yo, hindi na sa'yo lahat yan. Ibig sabihin pwedeng pinagdadaanan ka lang, pinagdadaluyan ka lang. Naalala nyo po, yung 3 mahalagang body of water sa Israel, di ba? Yung Jordan River, yung Sea of Galilee, saka yung Dead Sea. Yung dalawa, yung Jordan River, saka po yung Sea of Galilee, flowing water po yan Kaya sagana po ang mga isda dyan. Pero sa Dead Sea po, wala. Kahit mikrobyo namamatay dyan. Ganun po katindi. Kasi hindi lumalabas yung tubig. Kaya gusto ko makapunta sa Israel, mga kapatid. Para maging realidad yung aking kinukwento. Pero sa aking nabasa, yung Dead Sea, wala siyang dinadaluyan. Wala siyang nilalabasan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mikrobyo, walang nakakatagal na isda, mikrobyo namamatay. Kaya wag kang maliligo sa Dead Sea, baka mamatay ka. Pastor, tinuring mo naman ako mikrobyo. Ibig ko sabihin, ano yung dahilan? Jordan River, Galilee, flowing water. Merong nilalabasan yung kanilang tubig. Pero yung Dead Sea, wala. That's the principle. That's the principle. Kapatid, dapat daluyan ka lang ng pagpapala para sumaganang patuloy ang pagpapala. Subukan mo na walang daluyan yung biyaya ng Panginoon sa'yo. Isang araw, dead sea ka na rin. Tama? Mga minamahal na mga kapatid, sana may natutunan tayo. Ang paglalim. Ang paglalim sa pagsunod, ay nasa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang lalim sa pagsunod ay nasa pagsasagawa ng salita ng Panginoon. Sana sa umagang ito, patuloy tayong lumalim. Patuloy ka talagang lumalim. Huwag tayong papayag na andun lang tayo sa mababaw. Huwag tayong papayag na hindi natin marating yung deep. Sabi ko nga sa inyo, yung andun yung nasa malalim ang presensya ng Panginoon. Nasa malalim yung masaganang biyaya ng Panginoon. Nasa malalim ang malalaking tagumpay. Kaya kapatid,
launch out into the deep. Launch out into the deep. Naghihintay ang Panginoon sa iyong pagsunod. Hallelujah. Lord, salamat. Sa umagang ito, puno kami ng pagpapala dahil sa iyong biyaya ng salita na nahayag sa amin. Hayaan mo lamang, Panginoon, na naranasan namin patuloy yung kapangyarihan ng iyong mga salita sa buhay namin. Yung salita mo, inilalaban po namin, Lord. Yung salita mo, Panginoon, hindi kami papayag na hindi namin marinig, hindi namin mabasa, hindi namin matanggap. Gawagawan ho namin talaga ito ng paraan. At of course, Lord, every time na natatanggap namin yung aral mo, ang mensahe mo sa amin, gawin namin ito, sundin namin ito, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. We give you back all the glory and honor. In Jesus' mighty name, amen and amen. Ayan, minsan pa nga po palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, wag po tayo sa deep sa ano, no? Okay, so sabi po ng ating DS ay talagang share your blessings. Okay, sabi nga po sa 2 Corinthians 9:6, whoever sows bountifully will also reap bountifully. So ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Ngunit ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. So dahil po dyan, ay, tayo po ay pumikit at manalangin. Panginoon, sa aming pong paghandog na aming mga tithes and offering, gawin mo po kami, Panginoon, maging daluyan ng pagpapala mo. Dalangin namin, Panginoon, na tunay na pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kamay ng mga anak mo na magkakaloob ng mga biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so kasabay po ng mga balita at pahayag ang paglikom po ng mga smile ministers ng ating tithes and offerings. So para po sa mga estudyante na graduate ngayong taong 2023 mula daycare o kinder hanggang college at mga nakapasa ng board exam, civil service exam at iba pa, magpalista po kayo sa ating Sunday School President, Kapatid Rose Ann San Pedro o kaya ay kay Jack Crystalin Santos upang ma-send ang link ng form na inyong pipilapan upang ma-recognize tayo ng ating church sa Recognition Day next week, August 20, during worship service. Ngayon po ang deadline nito, ngayong araw po ng pagsasend. Inaanyayahan din po ang lahat ng mga kalalakihan na dumalo sa District Men's Gathering sa August 27 sa ganap na ika-1 ng hapon sa UCC Mambog. Magpalista po kayo sa ating Pangulo ng Distrito ng Kalalakihan, Kapatid Jerome Lucas. Hello, yan. Magandang umaga po ulit sa ating pong lahat.
Yan, tunay po na napakabuti po ng Panginoon sa umaga pong ito at sa ating pong mga buhay, no? Yes, good morning Kuya Allen. Good morning po sa inyong lahat. Siguro po nagtataka kayo, ano pang meron ngayon? Ba't nandito na naman yan si Ate Geng at si Kuya Allen? Hindi naman Mother's Day, ano Kuya Allen? Mas lalong hindi naman ata Father's Day sa linggo po na ito, mga kapatid, ano? Pero may alam akong sineselebrate sa Ano linggo po? na ito. Parang birthday ng ating Smile Ministry Chairman. Ayan. Nai-segue pa. Happy Ang birthday, Papa Ness, happy birthday po. No? Ayan. Pero Tita Geng, going Pero hindi back, po yan ang dahilan kung bakit kami nandito. so going back kung bakit nga po ba kami nandito sa harap nyo po ngayon. Ayan, dahil ngayon linggo po, meron po bang Baka naman alam nakakaalam? nila, Kuya Ayan. Allen. Baka Kung naman ano- tayo lang ang hindi nakakaalam na alam pala nila. Ayan, kung ano po yung sineselebrate natin sa linggo po na ito. Meron po bang nakakaalam po sa inyo? Or may idea ano po yung sineselebrate natin sa umaga po na ito? Ayun, OFW, Ay, narinig ko, yes, Tita Geng. ayan. Ayan. And parang talagang alam na alam kasi sila din yung may mga pamilya na nasa ibang bansa. Pero, ayan, ang tawag po natin dito ay likanida. Ayan. Alam niyo po Likanida. ba yung ibig sabihin ng likanida? Kuya Allen, pwede mo ba kaming turuan? Ayan, alam Kung niyo po ano ba yung yung ibig likanida? sabihin ng likanida? Ayan, ito po ang tawag natin sa national. Yan, ito po ay linggo ng mga kapatid na nasa ibayong dagat. Ayan. So tama po sila, yung mga OFW o yung mga nagtatrabaho. Siyempre po, kahit naman po sila ay hindi natin kasama, it's quite but proper na sila rin po ay atin pong alalahanin, i-celebrate. Siyempre po, alam po natin yung kanila pong mga sacrifices, lalong-lalo na po sa ating mga pamilya. And of course, we miss them. And sasabik din tayo na makasama natin sila. So, sa umaga pong ito, wala po tayong ibang nais, kundi maiparamdam po doon sa ating mga kapatid na bagamat nasa malayong lugar, maiparamdam na they are still part of our family. They are still part of this church. Ayan. So, sige po, pwede po ba natin na patayuin muna, Kuya Allen, yung lahat ng mga naririto ngayon na yung pong meron po kayong mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Patingin nga po, sige nga po. Yes. Sino po dito yung may mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa? Konti lang po ba? Ayan, dumarami. Ako, tingnan nyo po silang mabuti. Iyan po ang maraming dolyar. Oh. Yes, sige po. Ayan, natawa. Ayan, hindi po. Pero sabi nga po, sila yung one way or another na mimiss po yung kanilang mga mahal sa buhay. Kaya po kung yung mga tumayo na yan kanina, nasa tabi nyo, mamaya po, yakapin nyo yan. Kung kaya nyo pong yakapin ngayon, tapikin man lang. Ayan. Para maiparamdam naman natin yung comfort. Siyempre po, in times like this, lalo na ngayon, alam po natin na namimiss nila yung kanila pong pamilya. Amen. Ayan. Sige po, pwede po bang palakpakan din po natin? Yan, yung mga kapatid po natin na yung kanila pong mga mahal sa buhay talaga pong very hardworking, no, sa ibang bansa para lang po may ma-provide sa kanila pong mga family. And at this point, gusto rin po nating i-recognize lahat naman po ng mga naging OFW. Ayan. Yes. So, alam ko, Tita Geng, dahil more than anyone else, sila talaga yung nakakaalam ng real situation when it comes to working na malayo sa kanilang mga pamilya. Kaya pwede ko po bang anyayahang Meron po ba tumayo? dito? Yan, kahit way back 1990 pa po kayo nag-abroad. Ayan, opo. Ayan. Pwede po Noong bang tumayo yung lahat ng naging mga OFW? Ayan, ako, ayan, Ayan. medyo marami po pala, no? Sige po, medyo mas malakas sa palakpak yung ibibigay natin sa kanila. Ayan. Sabi nga ni Kuya Allen, more than anyone else, they understand yung totoong kalalagayan ng mga naroroon. Ayan, kaya naman po sa umaga pong ito, amin po kayong ikinagagalak at ikinaralangal sa Panginoon sa kung paano nyo pong tinitiis anuman po yung sitwasyon na meron po tayo sa ibang bansa. Dahil alam naman po natin na hindi lang po sabihin natin puro sarap or puro pagpapayaman yung ginagawa natin. Dahil alam ko po na kung meron man pong reason na yun na yung may ma-provide po tayo sa ating mga pamilya. Kaya sa umaga pong ito, hayaan nyo po na handugan po namin kayo ng isang natatanging bilang mula po sa ating Unida Church Choir. Yes. Habang pumipila po ang choir, makita rin po natin sa ating screen ang mga larawan po ng ating pong mga mahal sa buhay. Nawa po ay from here, na sana po nanonood din sila, ayan, sa live. Sana po makita nyo rin po kung paano namin kayong pinapahalagahan. And we thank also the effort of our Jack Cristal in gathering all these photos. Ayan, siya po actually yung gumawa niyan.
Amen. Yan. Misa pa nga po, pwede po natin palakpakan ng Panginoon. Ayan. And again, patuloy po natin kinikilala yung buhay po ng ating pong mga kapatid na nasa ibayong dagat. Sa pagkakataon po na ito, anayahan po natin ang ating pong minamahal na DS, Pastor Joel Vinta, para po ipanalangin din po yung ating mga kapatiran. At pagkatapos po nito ay kanya pong pangwakas na panalangin. Ayan, maraming salamat po at kinikilala natin ang biyaya ng Panginoon sa ating mga kapatid. At patuloy ho natin silang ipanalangin. Let us pray. Marami pong salamat, Panginoon. Alam namin na para sa mga mahal namin sa buhay na nasa malayong lugar, nasa ibayong dagat, mahirap man, Panginoon, yung kanilang mga tinitiis na malayo sa pamilya, pero yung pagsama mo, ang patuloy na patnubay niyo po ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan at higit sa lahat, Panginoon, ng katatagan. Bukod pa rito, Panginoon, yung inspirasyon na sila'y naruroon para sa pagtupad ng mga pangarap. Panginoon, narito po kami bilang mga kapatid nila, mga mahal sa buhay, dumadalangin ng patuloy na pag-iingat kung paano niyo po kami iniingatan sa lugar na ito, paano nyo kami sinasamahan, kung paano nyo kami pinagbubuklod. Ganon din po, Panginoon, yung maranasan po nila. Ingatan nyo po sila sa mga panahon na sila po ay lumalabas ng kanilang mga tahanan upang magtrabaho. Ilayo nyo po sila sa mga kapahamakan. At higit sa lahat, Panginoon, dalangin po namin na laging ligtas sila, Panginoon. Saan man sila pumupunta, anuman ang kanilang ginagawa. Nagtitiwala kami, Panginoon, na patuloy niyo po silang iuugnay sa bawat sa amin sa magitan ng panalangin. Nagpapasalamat din kami sa teknolohiyang meron kami kung saan madali namin silang makamusta, maabot, Panginoon. Kaya naman dalangin po namin maibsan ang kalungkutan kung meron man sa mga kapatid namin na naroroon sa ibayong dagat. At Lord, dalangin po namin sa pagpunta nila roon, anuman pangarap nila, anuman po yung mitiin nila, maasa kami, Panginoon, unti-unti niyo po itong pinararanas sa kanila. Patnubayan niyo rin po ang mga mahal sa buhay na naririto, Panginoon, pansamantalang iniwan. Patuloy po na pagpapala ang maranasan ng bawat isa sa kanila. At isang araw, Panginoon, naroon, Panginoon, ang iniintay ng bawat isa, magkasama-sama, Panginoon, ang mga pamilya, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin sa ibayong dagat. Marami pong salamat at sa pagkakataong ito, Panginoon, hayaan mo lamang, Panginoon, na maibalik namin ang lahat ng papuri, lahat ng pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas. Ikaw lamang, Panginoon, mabigyan ng karangalan. Ang biyayang espiritual ay patuloy naming matanggap, Panginoon. Maging lakas po namin sa isang linggong aming dadaanan at lalakaran. Maraming salamat sa iyo po ang dakilang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Tumayo po tayong lahat at awitin po natin ang Doxologia. Kapatid, sumagana ang biyaya at pagpapala ng ating dakila at mahabaging Ama, maranasan ang dalisay na pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Patuloy tayong puspusin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu magmula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.